Kwento ito ng lolo na ex-girlfriend ko taon 2010. Di ko na lang i-mention ang exact location at iibahin ko na lang ang pangalan ng mga karakter. Wala kasi yung pahintulot ng pamilya nila na ikwento ito dito. Ikakwento ko ito sa point of view ng main character natin, yung lolo ng ex ko. Kaya umpisahan na natin. Probinsya ng Batangas, late 70s. Tag-ulan ang paborito kong panahon. Kung ang ibang kabataan ay inaabangan ng tag-araw at bakasyon, ako at ang kaibigan kong si Ambo ay tag-ulan ang iniintay. Yung tunog ng patak ng ulan, lakas ng hangin, at ang lamig ng panahon na nagpapasabik sa mura naming edad. Di ko alam bakit ganun yung klase ng panahon ng aming napagtripan. May maliit na creek ang naghihiwalay sa mga bahay namin, pero ang bintana ng mga kwarto namin ay magkatapat. Tuwing gabi, pareho kaming nakadungaw sa mga bintana namin at nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Hinihinaan na lang namin ang mga boses namin o minsan nag-hand signal na lang kami para di mapagalitan ng mga magulang namin kapag nakita kaming gising pa imbis na natutulog na. Minsan, kapag wala pa ang isa ay gumagamit kami ng flashlight para i-signal kung nasa kwarto na. Ilaw ng flashlight ang naging paraan ng komunikasyon namin sa isa't isa para masabi na gising pa at tara na't magkwentuhan muna, para lang hindi kami makagawa ng ingay at magising ang mga magulang namin. Huwag mo hayaang makuha ka ng engkanto, feeling namin sa isa't isa. Magngingitian at magta-thumbs up para ipakita na matapang kaming pareho. Sa amin dalawa, sa palagay ko, mas matapang siya kaysa sa akin. Ang likuran ng mga bahay namin ay isang kagubatan at marami naglalakihan na nagtatayog ang puno sa gilid ng maliit na creek. Sa gilid at likuran ng mga bahay naman namin ay may mga kawayang harang na umaabot kung hanggang saan ang sakop ng bakuran namin. Nagsisilbing proteksyon sa amin tong mga kabataan para di kami mahulog sa creek o kaya pumunta sa kagubatan. Yun ang dahilan na alam ko dati, kaya nilagyan ng mga magulang namin ang nagtataas ang kawayang harang ang gilid ng mga bahay namin. Pero may kaisa-isahang bilin ang mga magulang namin sa amin. Huwag na huwag kaming pupunta sa puno ng akasya sa likurang bahay nila Ambo. Ang pagbabago sa buhay ko ay katulad din ng mga pangyayari sa iba. Kakauwi lang namin ni Ambo mula sa eskwela. Pagkababa ng mga bag at pagpalit ng mga damit namin ay nagkayayaan kami na maglaro ng tagu-taguan. Sa bakuran nila ay maraming nakakalat na magkakapatong na panggatong na kahoy na pwede namin pagtaguan. Ako ba muna antaya, Ambo? Tanong ko sa kanya. Sige, magbilang ka na hanggang 10, sagot niya sa akin. Idinukdok ko ang ulo ko at pumikit sa katawan ng puno ng mangga sa tabi ko at nagsimula na magbilang. 1, 2, 3, hanggang 10. Habang malakas at dahan-dahan binibigkas sa mga numero. Pagkatapos kong magbilang ay dahan-dahan ko minulat ang aking mga mata at tinalasan ang aking pandinig para pakiramdaman ng mga bawat kilos sa paligid at madali ko siyang mahanap. Ilang minuto ang nakalilipas ay hindi ko pa rin siya mahanap. Napakagaling niyang magtago, sambit ko sa sarili. Dahil sa hindi ko siya mahanap ay tinawag ko na lang siya at kung sumagot ay malalaman ko kung saan siya nagtatago. Ambo! Sigaw ko at sinigaw din niya ang pangalan ko. Sa mga magkakapatong na panggatong na kahoy na malapit sa kawayang harang sa likurang bahay nila, nagmumula ang boses ni Ambo. Huli ka! Sabi ko sa kanya. Paanong di mo ako makikita tinawag mo lang yung pangalan ko, kaya ako sumagot. Pinagbigyan na lang kita at kanina ka pataya.
Yabang niya sa akin habang natatawa. Nagsimula na magbilang si Ambo ng 10 at pagkarinig ko matapos niyang magbilang ay pinilit ko isiksik ang sarili ko sa mga halaman sa harapan ng bahay nila. Steady lang ako sa aking pinagtataguan habang nakayuko at pinakikiramdaman ang aking paligid. Ilang minuto na ang lumilipas ay di pa rin niya ako makita. Kahit nangangawit na ako sa aking posisyon. Natatawa ako dahil natatagalan siya maghanap. Sa gawing likuran ng bakuran nila ay narinig ko ang pagsigaw niya ng pangalan ko. Ambo! Sigaw ko pabalik. Di nagtagaling narinig ko ang pagtakbo niya papunta sa harapan ng bahay nila kung saan ako nagtatago. Sumiksik ako lalo sa aking pinagtataguan nang marinig na papalapit na siya. Ilang sandali at narinig ko ang pagtigil niya sa pagtakbo at nagtanong, "Binuksan mo ba yung pintuang kawayan sa likuran?" Tanong niya. Di muna ako sumagot. Naisip ko na baka paraan lang niya yon para lumabas ako sa aking pinagtataguan. Para kasi may nakita ako dun sa likuran. Sambit niya. Pero di pa rin ako sumugot dahil baka paraan nga niya ito para lumabas na ako. Dahil di pa rin ako sumasagot at lumalabas sa aking pinagtataguan ay narinig ko si Ambo na naglakad uli pabalik sa likurang bahay nila. At doon ko narinig ang huling mga sinabi niya. "Hoy, may mga gintong barya dito. Ang dami. Lumabas ka na dyan. Tingnan mo, ang daming ginto oh." Sa halip na lumabas ay di ko pa rin siya pinansin at nagpatuloy ako sa aking pagtago. Trick lang niya yun para lumabas talaga ako. Dahan-dahan kong inangat ang ulo ko para silipin kung nasa na siya. Pagtapos ng ilang saglit ay tumayo na ako at naglakad papunta sa bakuran nila sa likod. Pagdating ko doon, nakita ko na nakabukas ang pintong kawayan nila papunta sa kagubatan. "Ambo! Ambo!" Ilang beses ko siyang tinawag. Lumapit ako sa nakabukas na pinto. Nakaramdam ako ng kakaiba. Tila may nakatingin sa akin mula sa masukal na kagubatan. Natakot ako at dali-daling tumakbo papauwi. Sinabi ko kila nanay at tatay yung nangyari. Pansin ko na biglang namutla ang mga mukha nila. Dali-daling pinuntahan ni tatay ang mga magulang ni Ambo sa kanila. Di ko pa alam noon kung ano talaga nangyayari. Nakita ko na lang sila tatay at ang tatay ni Ambo na nagmamadaling nagtungo sa pinto ng kawayang harang habang may daladalang itak at galit na nagsisigaw doon. Pwede naligaw lang si Ambo sa gubat sa isip ko. Inabot na ng gabi ang paghahanap sa kanya. Tanaw ko ang ilaw ng mga flashlight na gamit ng mga naghahanap sa kagubatan. Habang tinatanong ako ng mga taga-barangay kung ano ang nangyari bago mawala si Ambo. Tinanong nila ako kung may napansin ba akong kakaiba at kinuwento ka na nadinig ko po si Ambo na sinasabi na maraming gintong barya siyang nakikita. Napahinto sila sa kwento ko at nagkatinginan. Bakas ang kilabot sa pagmumukha nila. Nabalot ng katahimikan yung paligid. Kinabukasan, tinanong ko sila nanay tungkol sa mga gintong barya. Bakit kaya ako sinabi ni Ambo na maraming barya bago siya mawala? Sinabi nila sa akin na sasabihin nila sa akin kapag nagkaedad na ako dahil di ko pa daw maintindihan dahil bata pa daw ako. Sabay sabi nila na wag kang lalapit sa puno ng akasya
sa likulang bahay nila. Paglipas ng 2 taon, may 2 mga aso ang nakakita sa isang damit at tsinelas ng isang bata na katulad ng suot noon ni Ambo bago ito mawala. Ang nakapagtataka, wala man lang itong bakas ng pagkaluma at maayos pa na nakasampay sa isang puno ng akasya.